abala ang bansa sa mga usaping pampulitika. May mas malalim na krisis na unti-unting lumalapit, ang epekto ng climate change. Nagbabala si dating UP School of Labor and Industrial Relations, Dean Rene E. Ofreneo, na nanganganib ang food security, energy security, at kabuhayan ng milyong-milyong Pilipino. It is a threat. It's a threat to humanity. It's a threat to farming. It's a threat to livelihood. So far, nababaliw ang ating Senado at saka yung Congress at saka ang gobyerno doon sa impeachment. Well, okay, ituloy po nila yun. Pero ang issue, nasaan ang readiness program? Nasaan? For example, pag mag-resume, well, hindi lang climate but also, pag mag-resume full blast yung giyera sa Middle East, and it seems to be happening already, nasaan ang readiness program? Making sure na everybody has access to food. But second priority, yung making sure na hindi displace na naman ating mga magsasaka. Pero having food, kasi whether we like it or not, we are now interdependent. Eh kung wala ka na ma-import, so, kung magagalit pagkain, yun ang is a reality. We have to accept that. But, of course, ang ating sigaw, gamitin itong crisis na ito para i-accelerate ang self-reliance sa food. So, ibig sabihin, ipibilan po yung food security by building up your local capacity. In relation to this, we said that Dr. Let's bring back food national set. But we cannot ignore there is a shortage locally. There's a shortage globally. Be sure now we have enough to learn because everything is depends on the market. But now the market is not working freely. Kapag naputol o nagmahal ang supply ng langis, maaari itong magdulot ng pagtaas ng presyo ng pagkain, kuryente, transportasyon at iba pang pangunahing pangangailangan. Ating food security, energy security are in danger. Pero huwag nilang kalimutan na mayroong mga maiting na issue na apekto sa kabuhayan na nangangailangan ng immediate solution. Katulad ng sinabi mo, sa pagsasaka, lumilipad ng gusto ang halaga ng product. Hindi na ayos yung trading system, yung baksa. So, nakarinig ko, tuloy pa rin yung pantry sa ilang mga kasama sa Makati. Yung report yung sa Baguio, hindi pa rin may itaas ng tamang presyo. Kaya 5 pesos isang kilo, 10 pesos at 50. Tapos yung regulation ng bagsak na naman ang presyo ng palay, bagsak naman ang kabuhayan. Maraming mga micro, small, medium enterprises na mamatay sa presyo ng kuryente. Nananawagan din siya sa Kongreso na huwag kalimutan ang mga agarang suliraning nangangailangan ng mabilis na aksyon, kabilang ang pagtaas ng presyo ng abono, mga issue sa import regulation, pagbagsak ng presyo ng ani ng mga magsasaka at kakulangan ng malinaw na pulisiya sa food at energy security. Parang katulad din yung sa gasolina. Halos sila ko nagtataas. Samantalang yung gasolina naka-imbak ng mga 2 o 3 months na sapagkat hindi naman yung i-release mo ay yung import mo today yesterday. Meron din namang to a certain extent, merong limited form of reserve. So, yun nga, yung at tinatama na gusto yung micro, small, medium enterprises at saka mga nano enterprises. Sa mga nano enterprises, yung less than sa enterprise na less than 5 ang number of workers. Yan ang tawag namin nano. Anyway, yan po ang sitwasyon. And it's happening not only in Metro Manila, it's happening in Metro Cebu, Metro Davao, Metro Lucena, etc. Yung sa tubig, gayon din. So these are very basic food, water,
electricity, yung sa irrigation. They're trying to address, pero ang sinasabi ko lang kulang. Kulang ang attention, kulang ang focus. Baka nga, hindi ko naman siya. In other words, parang wala tayong transition to sustainable energy development at transition na equitable at wala may iwan. And right now, kung gano'ng trend, yung iyong green economy, GREEN, maging green economy, GREED. So, in the meantime, you have the 17 sustainable goal, UN 2050, zero poverty by 2030. Nangyari ba yun? Sa usapin ng renewable energy, sinabi niyang dapat maging patas ang energy transition. Babala niya, ang layunin ng isang green economy ay maaaring mauwi sa green economy kung hindi magiging makatarungan ang pagpapatupad nito. Ang tunay na sukatan ng pag-unlad ay hindi lamang nakikita sa GDP o economic classification. A better indicator, how many decent jobs are being created? How many Filipinos are graduating from poverty to higher level of income? And how many Filipinos are becoming, in the words of Deadpan, middle class families? So, in other words, yung statistics na per capita GDP, maganda naman yung statistics na ito, but it's never enough as an indicator of development. Integrated Rural Development Foundation, empowering rural communities since 1989. Para sa lupa, para sa pagkain, para sa mamamayan.